ACT Party List Representative Antonio Tino ang Office of the Ombudsman na i-fast track ang investigation sa alleged anomalies sa flood control project sa Davao City following recent flooding that inundated communities, saying garahe yung parking space, mga kababayan, ng Vice Presidente para sa SONA. Yan o, naka-reserve, mga kababayan. Sabi dyan sa report ng GMA News, look, a parking space has been designated for Vice President Sara Duterte at the Batasan Bansa Complex today, July 27, hours before the 5th SONA of President Bongbong Marcos Jr. ay naka-reserve sa kanya para hindi niya isipin na hindi siya imbitado. Imbitado pa rin, mga kababayan, si Sara. At huwag siyang gagawa-gawa ng kwento. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Mamaya pa man, mga kababayan, yung SONA, 4 o'clock pa man in the afternoon, kung saan I encourage you na manood po tayong lahat para malaman natin yung direksyon ng ating bansa. Siyempre, yung mga accomplishment ng ating Pangulong Bongbong Marcos at yung mga gagawin pa niya sa remaining 2 years ng kanyang presidency. But before that, mga kababayan, pag-usapan muna natin yung iba pang mga topics natin ngayon. Lalo't yung Davao, binaha. Despite the huge amount na inallocate ng previous administration, 51 billion pork barrel fund ang nakuha po ni Pulong. Ngayon, ito yung latest na balita ngayon, mga kababayan. Iniili ngayon, mga kababayan, ni Deputy Minority Leader ACT Party List Representative Antonio Tino ang Office of the Ombudsman na i-fast track ang investigation sa alleged anomalies sa flood control project sa Davao City following recent flooding that inundated communities, saying those responsible should face charges. So yan, mga kababayan, yung balita ngayon dito sa Manila Times. So napapanood po ito, mga kababayan. And I think sa SONA ng ating Pangulo, baka parte ito sa, mababanggit yung progress ng flood control investigation, mga kababayan. Kasi di ba last year, yung mahiya naman kayo, Amy Marcos may parinig na naman po. Napakaiksi lang na video yung binitawan niya ngayon. Ito, may ginawang video, mga kababayan, si Amy Marcos. Ang SONA ay State of the Nation na sa tingin ko naman, alam na lang lahat ang estado ng ating bansa. Ang tanong ngayon sa SONA ay, so, ano na? May gano'n na naman, mga kababayan, si Amy Marcos. Tingnan natin kung mag-attend siya mamaya sa SONA ni President Bongbong Marcos. Pero si Sara, alam na natin, hindi siya mag-attend kasi nasa Bakasyon Grande sa Europe. Pero naka-reserve yung kanyang garahe, yung parking space, mga kababayan, ng Vice Presidente para sa SONA. Yan o, naka-reserve, mga kababayan. Sabi dyan sa report ng GMA News, look, a parking space has been designated for Vice President Sara Duterte at the Batasan Bansa Complex today, July 27, hours before the 5th SONA of President Bongbong Marcos Jr. ay naka-reserve sa kanya para hindi niya isipin na hindi siya imbitado. Imbitado pa rin, mga kababayan, si Sara. At huwag siyang gagawa-gawa ng kwento na hindi siya imbitado. Ngayon, balikan natin yung issue sa flood control. Kasi sabi ni Tino, at least yung sa Davao, gusto niyang paimbestigahan na i-fast track na ng ombudsman. Kaya lang, mga kababayan, si dating Speaker Martin Romualdez, yun ang problema. Ginawang scapegoat sa issue, mga kababayan, na flood control scandal. So, ang paggawa, mga kababayan, na scapegoat o target kay dating Speaker Martin Romualdez dito po sa flood control scandal ay isang maruming pampolitikang murumuro upang ilihis ang galit ng publiko, pagtakpan ang mga totoong may sala, mga kababayan.
na direktang nagkinabang at protektahan ang dekadang sistema ng korupsyon mga kababayan sa DPWH. So ito pong dekada ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Dekada na po ito, dekadang sistema. Mula sa itaas hanggang sa ibaba na ranggo sa Department of Public Works and Highways, may matagal ng sistema po ng irregularidad na umiiral na nasa loob ng maraming taon. Yun ang kalakaran. Yan po ang tunay na korupsyon. Nasa loob mismo ng ahensya na siyang may kontrol, may direktang kontrol sa pundo ng implementasyon. Kaya si Martin Romualdez, ginawa nila mga kababayan na scapegoat para pagtakpan yung anomalya, yung massive anomalies na nangyayari sa ahensya. So ang DPWH ay may sariling sindikato at dekadang sistema ng kickback mga kababayan at irregularidad. Ito yung lumabas mismo doon sa naging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So ang pagtuon ng sisi sa labas ay posibleng paraan ng ilan po para hindi matukoy o para hindi masakuti po ang mga totoong kurakot sa loob ng DPWH, kagaya po ng mismong secretary ng agency na si Bunuan. So ang institutional na korupsyon ay nangangailangan po ng pananagutan ng mga mismong implementers po o ang executive agency. Sa ilalim po mga kababayan ng command responsibility, maling-mali na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bunuan para lamang po idiin yung ibang tao. May legal contradiction po mga kababayan dito. Ayon sa Rule 119 kasi, Section 17 ng Revised Rules of Criminal Procedure, ang isang state witness po, hindi dapat na lumalabas na yung pinakang may kasalanan. Dapat po, not appear to be the most guilty. Yan ang requirement po. So bilang dating pinono ng DPWH na siyang pumipirma, nag-aproba po at nagpapatupad ng mga proyekto, itong si dating DPWH Secretary Bunuan ang may pinakang mataas na pananagutan na hindi basta po pwedeng burahin para sa layunin pong pampolitika. So dito po tayo sa kasinungalingan ng script ng tinatawag na 18 mga maleta boys. So ang pagbato po mga kababayan ng mga akusasyon gamit ang mga sadyang tinuruang saksi ay walang legal na hearing, na bearing at isang malinaw na panluloko po sa publiko upang mag-ingay sa mainstream media at saka sa social media. So ang kwento po ng mga nagpakilalang 18 mga maleta boys o mga bodyguards na nag-atid umano ng bilyon-bilyon na cash gamit ang mga maleta ay parang eksena lang sa pelikula. Sa mga aktual na cross-examination mga kababayan, lumalabas na gawa-gawa lang. Pabago-bago kasi po at walang maipakitang kahit isang resibo o konkretong prueba ang mga ito laban kay Martin Romualdez. Kaya nga po naharap po sila sa patong-patong na mga kasong kriminal tulad po ng grave oral defamation at perjury dahil sa kanilang mga pagsisinungaling. Sa ilalim kasi mga kababayan ng batas sa ebidensya, yung rules of court, ang testimonya po ng testigo ay dapat maging makwenta, kapanipaniwala at may sapat na personal na kaalaman o personal knowledge. So ang mga pahayag na nakabase lang sa hearsay o kwentong barbero, automatiko po siyang binabasura ng korte dahil labag ito sa due process. Hindi sila dapat ginagamit na mga testigo, mga witnesses, mga kababayan. Ngayon, doon tayo sa opisyal na mismong ikinanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nang magsalaysay po si under oath, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dinitali niya ang mga pangalan ng mga opisyal na may direktang transaksyon at nakakuha po ng cut o porsyento sa flood control projects. Sa kanyang opisyal na affidavit mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee, dinawit po ni Yusek Bernardo
ang mga sumusunod na pangalan. Mga senador tulad po ni Chis Escudero na ayon sa testimonya nakakuha ito ng 20% na cut o 160 million. Si Jinggoy naman po at saka si Bong Revilla daw 125 million yung cash delivery sa kanila. Si Nancy Binay 37 million at saka si Mark Villar. Ngayon, yung iba pang mamabatas at opisyal, si dating ako Bicol Party List Representative Saldico, na ayon sa pag-amin ay nagbigay ng 130 million na balato. Dating Secretary Manny Bunuan at saka si Cathy Cabral, yung namatay po na Yusek. So ano po yung katotohanan sa kwentong ito? Sa kabila po ng habang listahan na ito, walang kahit isang beses na binanggit, idinawit o sinama ang pangalan po ni Martin Romualdez. So ayon mismo mga kababayan sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o ng PCIJ, bagamat may 43 na mga individuals mga kababayan ang iniimbestigahan ng Ombudsman, marami sa mga politikong ikinanta ni Bernardo ang malaya pa rin at hindi pa formal na nakasuhan ng plunder sa korte. So ito ay isang talamak na selective justice at paglabag sa Equal Protection Clause ng ating konstitusyon. Ngayon, dito tayo sa ultimate proof ng innocence. Kung talagang may matibay mga kababayan at lehitimong ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez, matagal na sana itong naisampa at nagamit sa korte ng kanyang mga kalaban po sa politika. So ang pananatili mga kababayan ng kanyang pangalan na malinis at walang kaso sa korte ay ang pinakang malaking patunay na walang katotohanan ang mga ibinabato po sa kanya. So ang lahat ng mga narinig natin sa ngayon ay purong propaganda at saka yung tinatawag na trial by publicity lamang mga kababayan. Ang prinsipyo ng presumption of innocence ay protektado ng ating saligang batas. So upang makapagsampa ng kaso ng plunder o paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kinakailangan po ang ebidensyang papasa sa antas ng proof beyond reasonable doubt. So dahil po walang probable cause o anumang dokumentong mag-uugnay sa kanya, ang mga akusasyon ay walang legal na saysay mga kababayan. So kahit anong pilit na pag-imbento mga kababayan ng script at pag-scapegoat kay dating Speaker Martin Romualdez, hindi kayang takpan mga kababayan ng mga propaganda. Ang opisyal na listahan at testimony ni dating PWH Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan malinaw po na wala ang pangalan ni SMR. So isa po itong patunay ng isyung ito ay ginagamit lamang upang iligtas ang mga totoong kurakot sa dambuhalang flood control scandal. So mamaya abangan natin kung parte pa ito sa mababanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos as part of the continuation. Siyempre kailangan niyang i-report yung continuation ng mahiya naman kayo. So siyempre inaasahan yan ng ating mga mamamayang Pilipino. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.